Hello guys, magandang araw sa ating lahat at sa lahat naman nanonood ng video ng magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano ba mag-breed ng Roborovski hamster or Robo Dwarf hamster. Or kilala rin to sa tawag na Pudipus Roborovski at Desert hamster or simply dwarf hamster na lang guys. So sa pag-breed guys, kailangan syempre alamin muna natin yung gender, kung male ba to or female, para sigurado tayo. Makikita naman natin to para determine natin kung lalaki ba yan or babae yung hamster natin. Kailangan natin syempre tingnan. Ngayon pag alam na natin yung gender, pwede na. Pero syempre alamin mo rin kung ilang months na ba yung hamster mo. Kasi minsan yung iba akala nila pwede na i-breed or porket nakastahan na is ayun na yun. Hindi po. Kasi guys, minsan napakabata pa ng hamster nakakastahan na. Lalo na pag magkakasama sila sa kulungan. Ganun yung nangyayari. Halimbawa, pumili ka sa pet shop tapos magkakasama lang doon. Ibinibenta na sa'yo. Sabihin na natin 4 weeks above na yun. Pero pagdating sa'yo nakastahan na pala yun. Tapos manganganak na lang. Tapos mapapansin mo mamamatay yung mga anak. Minsan kinakain or pinababayaan kasi nga hindi pa kaya ng female hamster alagaan yun. Kaya kailangan bago tayo mag-breed dapat alamin muna natin yung kung ilang months na ba yung hamster natin. So bago tayo mag-breed guys, ganito. Dapat ang hamster natin is 4 to 5 months bago natin i-breed. Pero pwede na siya makastahan pag nag 4 weeks na. Kaya ang ginagawa namin yan, minsan 3 weeks pa lang hinihiwalay na namin yung male sa female. Pwede nyo naman pagsamahin yung parehas gender sa isang cage kung wala pa kayong mga extra. Pero mas maganda, lang sila, hiwa-hiwalay lang. Ganun. Kasi yung iba, territorial talaga yung mga hamster. Tapos syempre, para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng inbreeding. Kasi pag magkakasama lang yan, halimbawa, iisa lang yung pinagmulan yan, nanganak yung hamster mo, tapos di mo pinaghiwa-hiwalayan, magtataka ka na lang, biglang dumami sila. Yung pala, nagkaroon ka na ng inbreeding. So yun, kailangan 3 weeks, 4 weeks, ihiwalay na natin yung male sa female para maiwasan natin yan. Tapos magantay tayo guys, syempre i-condition natin yan. 4 months, 5 months, pwede na natin i-breed. Yung iba, ginagawa nila 3 months or 12 weeks, brinibreed na nila. Pero syempre, minsan hindi nagiging successful yung ganun. So dapat 4 months to 5 months para malaki yung chance talaga na successful. Pag nanganak na yan, syempre, nagtataka tayo, minsan konti lang. Kasi ang kadalasang inilalabas lang yan guys ng mga pups is 3 to 9. Pag mamalasing ka pa, minsan 2 lang. Minsan naman, siswertein ka, lumalampas ng 9. Pero ayun talaga yung 3 to 9. Yan. Tapos sa nagtatanong guys kung ilang days ba nagbubuntis yung hamster bago manganak yung robo natin, ilang days. So 20 to 22 days po. Ayun po yung aantayin natin bago siya manganak. Huwag tayong maiinip. Ayusin lang natin yung beddings niya, yung kulungan niya, para yung panganganak niya maging maayos din. So bago natin i-breed guys, kailangan na prepare na natin yung paglalagyan sa female hamster natin hanggang sa manganak na. Tapos syempre pag nanganak na yon, kailangan din i-prepare natin yung paglalagyan ng mga anak niya pag ihihiwalay na po natin para magiging safe sila. Sa pag-aalaga naman guys, kailangan syempre may tamang pagkain dyan. Yung mga ibinibigay nating feeds para sa mga hamster, tapos yung beddings, kailangan habang buntis yan makakagawa yan ng nest kasi dun siya manganganak para magiging maayos. Yun, so nagtatanong, uulitin ko, nagbubuntis po yung hamster natin 20 to 22 days. Ayun po yung aantayin natin bago siya manganak. Tapos i-breed naman natin yung hamster natin, yung robo, 4 to 5 months. Pero ulitin ko rin guys, 4 weeks pwede na po yan makastahan. So ayun po yung early breeding. Napaka-delikado po nun para sa hamster natin. Yung iba namamatay pa, na-experience namin yan yung hamster namin, hindi namin agad nahiwalay. Tapos nahiwalay na namin 5 weeks kasi medyo na busy. Yun, tas nanganak, ayun, di nakasurvive yung female. So sayang din pag nagbre-breed kayo. Pero kung nagpipet lang din kayo, syempre pag-aralan nyo po muna bago kayo mag-breed. Pag-aralan nyo muna yung pag-aalaga. Kasi guys, mas iba yung pag-aalaga ng robo kaysa sa Syrian hamster. Mas mahirap alagaan yung robo.
mas mahirap siya paamuhin. Hindi gaya sa Syrian hamster na mabilis lang siya paamuhin. Yung Robo kasi masyadong maliit, tapos hindi rin siya advisable para sa mga bata na mag-pet. Mas advisable sa mga bata yung Syrian hamster kasi nga medyo malalaki, madali siyang mahawakan. Yung Robo kasi masyadong maliit tas malilikot. So pag nakagat ka niya, napakasakit din talaga. Yun. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Maraming salamat sa inyo. Sana nasagot ko yung katanungan kung kailan ba pwede i-breed yung hamster at ilang days bago manganak yung Robo dwarf hamster natin. So yun guys, maraming salamat, at kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, hanggang sa muli.